si Attorney Michael Poa, ang Defense Counsel po ni Vice President Sara Duterte, para makibalita po tayo sa kanya. Ano na po ba ang update? Attorney, magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi po. Jovi, Chiki, and Maricel, magandang gabi po at salamat po sa pag-adjust sa oras. Yes, welcome back sa STL, Attorney Michael Poa. Dati kausap ka namin the last time, iba pa yung posisyon mo. Ngayon mas iba na. Pero, DepEd pa po yata. Sa DepEd pa, sir. Pero, sir, makikibalita kami, no? I know sinabi nyo na po before na hindi nyo kinukonsidera as victory yung naging desisyon ng Korte Suprema at yung lumabas po na desisyon ng Senado na ipa-archive itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. If it's not a victory, ano pong tawag doon, sir? Well, sa amin po, clarify ko lang yon, hindi siya victory sa ngayon, at least on the procedural level, kasi meron pa tayong pending na motion for reconsideration. I was also asked kasi if we think that vindicates everything. At hindi naman po talaga siya, I don't think the term vindication is a proper term kasi syempre when we talk about vindication, nasa merits po yan ng kaso. No? At wala pa po tayo doon. So sa atin, I guess we consider it as an affirmation of our position, the defense position all along, nung Pebrero pa lang, na unconstitutional itong articles of impeachment. I guess that's the best way to characterize, no, what we consider the Supreme Court decision to be. Okay, pero attorney, hindi kasi nangyari yung dismissal na hinahangad din ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Archive yung nangyari doon sa impeachment case. So do you consider or do you see this na concerning in a way kasi hindi pa talaga siya na diretso na dismissal? Or halos gano'n na rin ba yun? Pareho na rin ba siya sa dismissal? Sa amin naman po, I don't think na pareho siya sa dismissal, pero hindi naman siya concern sa amin because syempre, ang laban talaga ng defense team sa ngayon is yung MR na file, no, ng House of Representatives, which is, as I've always said, within their right and prerogative to do so. So kasi pag tayo ay syempre maglalabas tayo ng ating magpa-file din tayo ng ating comment sa MR para to give our counter arguments dun sa mga arguments na nilatag nila. And once and for all, if let's say the Supreme Court decides in our favor, parang ipso facto na rin naman po yung pagka-archive hindi na mabubuhay ulit, no? Which is juxtaposed with kung mag-reverse man ang Supreme Court, natural lang naman na siyempre, depending on the decision of the Supreme Court, kung ano man yung sasabihin sa reversal, maaari talagang mabuhay pa rin yung kaso. So right now, everything is purely speculative po kasi. That's why we don't really want to comment on anything. But just to directly answer your question, sa amin hindi naman siya ganun ka significant or concerning yung pagka-archive. I think the Senate was really just trying its best to comply with the decision of the Supreme Court, which said that even if it's not final dahil meron pang MR, ay immediately executory na po yung ruling nila na void ab initio itong sinasabi nating articles of impeachment at hindi na nagkaroon ng jurisdiction ang Senado. Attorney, si Chiki Verhel po ito, no? Sometime yesterday or the other day, na-playback namin dito yung sinabi ni VP Sara na sasagutin pa naman daw niya ang mga akusasyon dun sa articles of impeachment laban sa kanya at the proper venue or proper forum, something like this, no? Yung mensahe po niya. Ano po yung iniisip ni VP Sara na proper venue or proper forum? Well, sa amin naman po kasi, and we've been asked about that also, yan din ang parati naming sinasabi. Wala naman tayong problema ipakita yung mga defenses natin sa proper forum. Right now kasi po, meron na tayong, aside from this impeachment, merong reklamong na ihain laban sa kanya, grave threat and inciting to sedition, which is also part dun sa articles of impeachment sa DOJ. So sinasagot naman po natin yon. Pagdating naman po dito sa naging committee report ng House of Representatives, naihain nila yon sa ombudsman at yung ombudsman ay naglabas na rin ng order para magsumite ng counter affidavit yung mga napangalan ng respondents doon at isa si Vice President Sara Duterte doon at hinaharap din po natin yon. And aside from that, pagdating sa confidential funds, for example, dun sa audit,
ay meron tayong petition for review sa Commission on Audit. So as you can see, sa tamang proseso, sinasagot naman po ng ating Vice Presidente yung mga paratang. At kasama na rin tong impeachment. That's why she always said that she was always ready to go through with the trial. At in fact, hindi hanggang ngayon, kahit naman anong mangyari sa Supreme Court case, alam naman natin na yung one-year bar rule, ayon na rin sa desisyon ng Supreme Court, ay mag-expire ng Feb 6, no? 2026. So hindi naman malayong magkaroon din ng another impeachment complaint. So that is also something that we are anticipating and we are preparing for. So lumalabas, tama ba intindi ko, Attorney Michael Powa, na yung team ninyo ngayon is, kumbaga kayo na yung bahala, basta anything na kay question na pwede yung depensahan, kahit ano yung venue, kayo na yung team na yon? Well, depende pa po sa client. Sa ngayon Okay. po, ganun yung setup. Okay. Although sa Department of Justice, nandun po ako, pero meron din kaming kakolaborate na ibang lawyers na hindi kasama sa impeachment. So, depende po kasi kay VP yan as the client to choose kung sino yung mga magiging abogado niya. But definitely, siya po mismo, sinasagot niya yan sa kung anumang venue na ihain yung reklamo, basta proper venue, sinasagot naman po niya. Attorney, I think it was Deputy Speaker Ronnie Puno who mentioned na baka dapat nang magkaroon ng constitutional convention para linawin yung mga termino sa Constitution, particularly yung may kinalaman sa impeachment. For example daw, yung salitang forthwith. Will this be helpful? Tingin po ninyo? Well, sa akin po, we defer to the wisdom of Congress, meaning the House, both the House and the Senate, pagdating sa mga larangang ganyan. Ngayon naman kasi meron tayong Supreme Court to interpret, no, yung Constitution. Yan naman po ang talagang trabaho ng Supreme Court. So, I guess I wouldn't want to comment muna ngayon. Let's just defer to their wisdom kasi yan naman po ang function din ng Congress, no, pag may nakita silang kailangan baguhin sa batas or kung talagang they feel that there is a need to amend the Constitution, I think nasa powers nila yan. We will just defer to their wisdom. Pero tingin po ba ninyo meron talagang malabong definition sa Constitution? Kasi kanina po inatanong si Undersecretary Claire Castro tungkol dyan. At ang sabi po niya, meron daw kasing iba, wala naman siyang pinangalanan, na parang kahit na malinaw naman yung definition, pinapalabo para maging pabor kung sino yung sinusuportahan nila. Actually, ako, I support that view po. Sa akin naman, bilang abogado rin, alam naman natin na hindi lang ngayon, pero kahit sa ibang mga kaso natin, ganyan ang nangyayari. Siyempre, ang posisyon po namin ay very clear naman yung one-year bar at wala naman tayong kailangang baguhin. In fact, pagdating doon sa Supreme Court decision, sabi nga namin na affirm yung position namin. But again, I have to clarify, we are coming from a position na we are advocating for a client, no? Kasi yun yung napapansin ko lately. We have to be clarified. Kung we have to clarify to the public na tayo, hindi natin sinasabing tama tayo at factual yung sinasabi natin. Ang sinasabi natin, ito yung position natin. At itong mga opinion natin, we respect even the opinion of those that aren't really aligned with our position. And that is why it's very important to bring it to the proper forum at dumaan sa tamang proseso nang sa ganun magkaroon ng resolution kung sino ba talaga tama sa dami ng mga opinion at posisyon. Sir, sorry, nalilito na kasi ako sa petsa. Kailan nga po uli yung kailan nga po uli kayo dapat maghain ng sagot sa Supreme Court? Well, actually, we received yung formal notice earlier today. Yung order. Kasi ano yun kailangan sineserve pa yan sa parties, diba? At sa mga abogado. So we received it today. So we have 10 days from today to file the comment. But tayo naman, we have been working on the comment. So kung hindi naman kailangan tapusin yung 10 days, hindi naman na natin tatapusin yung 10 days. As long as we're comfortable already with the comment that we have, we will file our comment. But definitely within the period provided. Pero, sir, sorry, panghuli na lang. Paano po ninyo pinaghahandaan kung sakali po na yung maging desisyon ng Korte Suprema hindi po pabor kay VP Sara? Business as usual lang po kasi actually matagal na kami naghahanda. Simula pa po nung Pebrero, regular na pong nagkikita ang defense team
Of course, it also helps that we're working with Fortuna Narvasa Salazar, which is a law firm in itself and has its systems in place na. So naging madali yung mga collaboration at coordination namin. So matagal na po namin pinaghahandaan yan. In fact, we were ready to go to trial. So kung sakali man na ma-reverse yung decision, makakaasa naman po kayo na handa naman po yung depensa ni VP Sara. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Michael Powa. Thank you po. Thank you rin po for the time, and again, thank you for accommodating yung time na kaya kong okay. to come into your show. Maraming salamat. I really appreciate it po, and I'm sorry if I caused you any inconvenience. No, sa ulitan, Attorney Michael. Thank you, Opo. Attorney. Salamat po. Attorney. Salamat po.